Hello everyone! Sa video na ito, pag-aaralan natin kung paano mag-solve at mag-graph ng quadratic inequalities in two variables. Kailan natin ginagamit ang dash or broken line at kailan naman natin ginagamit ang solid line. Quadratic inequalities in two variables can be written in any of the following forms, where a, b, and c are real numbers and a is not equal to 0. So narito ang iba't ibang forms kung paano isusulat ang quadratic inequalities in two variables. Y is less than ax squared plus bx plus c. Example nito, y less than x squared plus 2x minus 1. And the other form is y greater than ax squared plus bx plus c. Example, y is greater than x squared minus 4x plus 3. Y is greater than or equal to ax squared plus bx plus c. Example, y is greater than or equal to x squared minus 4x minus 5. And y less than or equal to ax squared plus bx plus c. Example, y is less than or equal to x squared plus 3x plus 2. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang itsura ng graph nito at kung paano ito i-graph. Pero bago tayo magpatuloy, i-recall muna natin kung ano ang itsura ng graph ng quadratic equation. Pag sinabi natin quadratic equation, ang ginagamit nating symbol ay equal sign. Y equals x squared minus 6x plus 9. So, ito isang halimbawa ng quadratic equation. At kung i-graph natin itong equation na ito, ganito ang magiging itsura nito, which is parabola. So, ito naman ang graph of quadratic inequalities in two variables. Narito ang mga ilang halimbawa. Ano ang napapansin niyo sa bawat graph? Kapag less than or equal to ang symbol ng inequality natin, gagamit tayo ng dash or broken line. Ito ay nagde-describe na kung saan ang mga points doon sa parabola ay hindi kasama sa solution. So, ginagamit natin ang solid line kapag ang symbol ng inequality natin ay less than or equal to or greater than or equal to, na kung saan ito ay nagde-describe na ang mga points sa parabola ay kasama sa solution. Ngayon naman, i-observe natin itong graph of quadratic inequalities in two variables. So, meron tayong dalawang inequalities na given. Ang una dito, ang symbol na ginamit ay greater than. At ang pangalawa naman ay less than. So, gumamit tayo dito ng dash or broken line sa parabola na nagsasabi na ang parabola natin ay hindi kasama or ang points na dadaanan ng line natin ay hindi kasama sa solution. Again, usually ginagamit natin ang dash or broken line kapag ang symbol ng inequality natin ay greater than o kaya less than. Ang next naman, kung makikita natin, ang line ng parabola natin ay solid. Ang given inequality natin, ang unang symbol niya ay greater than or equal to, and ang isa ay less than or equal to. Again, kung makikita ninyo, ang ginamit nating line ng parabola natin ay solid line. Again po, ginagamit ang solid line kapag ang symbol ng inequality natin ay greater than or equal to or less than or equal to. So, lagi natin tatandaan na ang parabola natin ay hindi palaging opens upward. So, meron ding opens downward. Since naka-standard form ang dalawang given inequality natin, titingnan natin ang leading term o ang first term. At kapag ang first term natin ay greater than 0 or positive, opens upward ang magiging graph natin. At kung ang leading term natin ay where a is less than 0 or negative, ang parabola natin ay opens downward. Sa graph ng ating quadratic inequalities in two variables, maaaring isa sa mga katanungan ninyo, bakit may mga shaded portion sa loob at sa labas ng ating parabola? Para masagot natin ang ating mga katanungan, sa isa natin itong pag-aaralan at aalamin natin step by step. So bago tayo magpatuloy, alamin muna natin kung ano ang vertex. Ang vertex ay turning point or ito yung paliko ng ating parabola or ito yung nasa dulo ng ating parabola. Tinatawag din itong highest point or
lowest point. Para makuha natin ang vertex which is HK, gagamit tayo ng formula which ang H ay negative B over 2A at ang K naman ay 4AC minus B square all over 4A. Para mas lalo nating maintindihan, so narito ang first example. Y is less than x squared plus 6x plus 5 and shade the region that contains the solution. Para ma-graph natin ang ating inequality, narito ang step number 1. Step number 1, rewrite the inequality as a quadratic equation where the right side is 0. Ibig sabihin, i-equate natin ang ating inequality sa 0. So, x squared plus 6x plus 5 equals 0. And then the next one is solve the equation by factoring, quadratic formula, or completing the square as the case may be and find its roots. Pwede natin gamitin dito ang factoring, quadratic formula, at completing the square. So, sa pagpo-factor, unahin natin i-factor ang first term which is x squared. Ang factor ng x squared ay x times x. At ang factor ng last term natin which is 5 ay 1 times 5. So, ilalagay natin ang 1 and 5 sa magkabilaan. And then next, i-observe natin ang last term natin. Ang last term natin, ang sign is positive. Kung positive ang sign ng ating last term, malamang na yung dalawang factor natin ay pareho ang sign. Since lahat naman ay positive, therefore, ang dalawang factor natin ay positive. After natin ma-factor, hahanapin natin ang roots. So, ang next step na gagawin natin ay i-equate natin ang dalawang factor sa 0. So, we have x plus 1 equal to 0 and x plus 5 equals 0. And then, to solve for x, ililipat lang natin yung 1 sa kabila so magiging x equals negative 1. Kasi ang value ng x dito ay negative 1. And then, magsiset tayo sa y ng 0. Again, ang root natin dito ay negative 1, 0. And ang x plus 5 naman, ililipat natin ang 5 sa kabila. So, magiging x equals negative 5. So, ang roots naman natin dito ay negative 5, 0. Again, the roots of the equations are negative 1, 0 and negative 5, 0. So, narito ang step number 3. Find the vertex of the equation, which is para makuha ang vertex, may formula tayo na gagamitin. Again, ang vertex natin ay HK. Gagawin lang natin ay isa-substitute natin ang value ng A, B, at saka C. So, kung matatandaan natin, ang form ng inequality natin ay y is less than ax squared plus bx plus c. And then, kukunin natin ang ating mga coefficients, which is ang A natin dito ay 1, ang B natin ay 6, at ang C ay 5. And then, sasubstitute natin doon sa ating formula. So, it is equal to B natin ay 6. Therefore, we have negative 6 over 2. Ang A natin ay 1. Therefore, we have 2 times 1. And then, we have 4AC minus B squared. Therefore, we have 4. Ang A natin ay 1. Ang C natin ay 5. So, we have 4 times 1 times 5 minus B is 6. Therefore, we have 6 squared all over 4. And ang A natin ay 1. Next, isi-simplify natin. So, negative 6, 2 times 1 is 2. Therefore, we have negative 6 over 2. And then, 4 times 1 times 5 is 20 minus 6 squared is 36. Therefore, we have 20 minus 36 all over 4 times 1 is 4. Next, we have negative 6 divided by 2. The answer is negative 3. And 20 minus 36 equals negative 16 over 4. Next, we have negative 3. And negative 6 divided by 4 equals negative 4. Therefore, ang vertex po natin dito ay negative 3, negative 4.
Ang leading term ng ating inequality ay positive. At kapag positive ang leading term ng ating inequality, ang itsura ng graph natin ay opens upward. So, ang roots natin ay negative 1, 0 and negative 5, 0. Ang susunod nating gagawin ay ipaplot na natin ang nakuha nating roots at vertex. So, ipaplot na natin ito sa ating Cartesian plane. Ito ang negative 5, 0. At ito naman ang negative 1, 0. Next naman nating ipa-plot ay ang vertex which is negative 3, negative 4. So, kung ito ay negative 3 sa x-axis and ito ang negative 4 sa y-axis, so nandito ang ating vertex. Ngayon, na-plot na natin ang ating roots at ang ating vertex, makakagawa na tayo ng ating parabola. Sa pag-draw naman ng ating parabola, kapag ang inequality symbol natin ay less than o kaya ay greater than, gagamit tayo ng dash or broken line. Kaya, ganito ang magiging itsura ng ating parabola. So, kung makikita natin, gumamit ako dito ng broken line or dash line dahil ang inequality symbol natin ay less than. Again, gagamitin natin ang dash line or broken line kapag ang symbol ng inequality natin ay less than or greater than. So, ngayon naman, aalamin natin kung nasaan dito ang solution. Kung nasa loob ba o kaya ay nasa labas ng parabola. Kapag ang solution ay nasa loob ng parabola, isi-shade natin ang portion na ito. Isi-shade naman natin sa labas kapag ang solution natin ay nasa labas ng parabola. So again, dito sa step number 4, aalamin natin kung nasaan ba ang shaded part. Kung nasa loob ba or nasa labas ng parabola. For the step number 4, select a point xy in each region which is inside and outside the parabola and check whether the given inequality is satisfied. Again, pipili tayo dito ng dalawang points sa loob at saka sa labas para malaman natin kung saan yung solution. So, ang unahin kong itetest ay point which is inside the parabola. So, pumili ako ng point sa loob ng parabola which is negative 2, positive 1. Kahit alin man sa point na nasa loob ay pwede nating gamitin. Okay, so pwedeng negative 3, negative 1, pwede namang negative 2, negative 2, negative 4, positive 2, negative 4, positive 3. Basta nasa loob siya ng parabola. Okay, so para sa akin, mas madali ang negative 2, positive 1. Which is again, matatagpuan inside the parabola. Ang negative 2 ay ang x value at ang 1 ay y. And then, isasubstitute natin sa ating inequality. So, isasubstitute natin ang y which is 1 at ang x ay negative 2. So, lahat ng y ay palitan ng 1 at lahat ng x ay papalitan ng negative 2. So, we have a 1 less than negative 2 square plus 6 times negative 2, which is yung x pinalitan ng negative 2 plus 5. And then, sisimplify natin. We have 1 less than negative 2 square is positive 4. Bakit? Negative 2 times negative 2 equals positive 4. And then, 6 times negative 2 ay negative 12 plus 5. And then, i-add natin. Then, 1 less than 4 minus 12 plus 5 equals 1 less than negative 3. True or false? The answer is false. Kung false ang nakuha nating sagot, ibig sabihin na yung point na napili ko ay hindi kasama sa solution. So, lahat ng nandito sa loob ng ating parabola ay hindi solution. Okay, so magte-test naman tayo ng point outside the parabola. So, ang pinili kong point dito ay 0, 0. So, pwede naman na pumili ng kahit anong point na nasa labas ng parabola. Okay, pero para sa akin, mas madali ang 0, 0. So, pwede ka namang mamili ng negative 6, negative 3, negative 6, negative 2, pwede namang negative 4, negative 4. Basta any point na nasa labas ng parabola ay pwede. So again, so ang pinili ko rito ay 0, 0. So lahat ng x palitan natin ng 0 at lahat ng y palitan natin ng 0. So we have 0 less than 0 square plus 6 times 0 plus 5. Then simplify natin. The answer is 0 less than 0 square is 0 plus 6 times 0 is 0 plus 5. And the answer is 0 less than 5. True
or false? The answer is true, na yung 5 ay mas mataas sa 0. Kung ang sagot natin ay true, ibig sabihin, ang point na napili natin ay kasama sa solution. So, ibig sabihin, any point na nandito sa labas ng ating parabola ay kasama na rin sa solution. And for the step number 5, shade the region that contains the solution. So, kung makikita natin kanina na ang napili kong point kanina ay 0, 0, which is outside the parabola ay true. Ibig sabihin, ang shaded part natin ay nasa labas ng parabola. Lahat ng shaded portion natin or lahat ng mga points outside the parabola ay solution. Let's have another example. Graph y is greater than or equal to x squared minus 3x minus 10 and shade the region that contains the solution. For the step number 1, rewrite the inequality as a quadratic equation where the right side is 0. So it becomes x squared minus 3x minus 10 equals 0. And the next one is solve the equation by factoring, by quadratic formula, or completing the square as the case may be and find its roots. And for the step number 2, ipo-factor na natin. So factor natin ang x squared, that is x times x. And ipo-factor natin yung last term. Ang factor ng last term, which is 10, ay 2 times 5. And then observe natin na yung last term natin ay negative. Kapag ang last term natin ay negative, malamang ang dalawang factor natin ay magkaiba ang sign. Ang titingnan naman natin ay ang sign ng middle term. Ang sign ng middle term ay negative. Ilalagay natin ang sign ng middle term doon sa mas mataas na number ng factor natin. So, ibig sabihin, dahil ito ay negative at mas mataas ang 5, ang negative dito ay ang 5. So, we have x plus 2 and x minus 5. So, ang factor na natin ngayon ay x plus 2 times x minus 5. And the next natin dito ay find the roots. Para makuha ang roots nito, equate natin ang dalawang factor sa 0. So, we have x plus 2 equals 0 and x minus 5 equals 0. And then, solve for x. Ililipat natin itong 2 sa kabilang side, so we have negative 2. Lilipat natin ang negative 5 sa kabila, so we have x equals positive 5. Then, ang roots ng x equals negative 2 ay, since ang value ng x ay negative 2, therefore we have negative 2 and set natin ang y sa 0. So, we have negative 2, 0. And the other one, ang value ng x natin ay 5 and then set natin yung y sa 0. Therefore, we have 5, 0. Therefore, ang roots ng equation natin ay negative 2, 0, and 5, 0. Ngayon, alam na natin ang roots. Isusunod naman nating hanapin ay ang vertex. To find the vertex, gagamit tayo ng formula ng HK. And then, isasubstitute natin ang value ng A, B, and C. So, doon sa inequality natin, ang value ng A natin ay 1 at ang value ng B natin ay negative 3. Ang value ng C ay negative 10. Ang next naman natin gagamitin ay isasubstitute lahat ng value ng A, B, and C. So, we have negative B, which is ang B natin ay negative 3. Therefore, we have negative times negative 3 over 2A. Therefore, we have 2 times 1. And then, for the 4AC, 4, we have 4. Ang A natin ay 1, so we have 1. Ang C natin ay negative 10. Therefore, we have 4 times 1 times negative 10 minus ang B natin dito ay negative 3. Therefore, we have negative 3 square. Next, all over, we have 4A. So, write 4 and the value of A is 1. And the next is, isi-simplify na natin. So, negative times negative 3 is positive 3. Therefore, we have positive 3 over 2. The next, we have 4 times 1 times negative 10 is negative 40 minus negative 3 square is positive 9 because negative 3 times negative 3 equals positive 9 over 4 times 1 is 4. Okay, next one is 3 over 2 is equivalent to 1.5, which is 3 divided by 2. Next, negative 40 minus 9 is equal to negative 49 over
4. We simplify 1.5 and negative 49 divided by 4. The answer is negative 12.25. Therefore, ang vertex natin dito ay positive 1.5 and negative 12.25. Kung aalamin naman natin kung ang parabola natin ay opens upward or opens downward, kung titingnan natin ang leading term natin ay positive. So, ibig sabihin, kung positive ang leading term, ang parabola natin ay opens upward. Since nakuha na natin ang roots at vertex, ipa-plot na natin sa Cartesian plane. Ang roots natin ay negative 2, 0 at 5, 0. Pagkatapos nating i-plot ang ating roots sa ating Cartesian plane, ilolocate naman natin ang ating vertex. Ang vertex natin ay matatagpuan sa 1.5 sa x. Kung ito ay 1, ito ay 2, nasa pagitan siya ng 1 and 2, isa at kalahati. Pagitan ng negative 12 at negative 13 ay 12.5. So, pagitan ng negative 12 at 12.5 ay negative 12.25. So, doon natin itatapat ang ating point. So, nandito ang ating vertex sa 1.5 at negative 12.25. So, pagdating naman sa pagguhit ng ating parabola, gagamitin natin ang solid line. Ginagamit ang solid line na parabola kapag ang symbol ng inequality natin ay greater than or equal to or less than or equal to. So, ganito magiging itsura ng ating parabola, solid line. So, aalamin naman natin kung nasaan ang shaded portion, kung nasa loob ba or nasa labas, or kung ang solution ba natin ay nasa loob or nasa labas. Step number 4, select a point in each region inside and outside the parabola and check whether the given inequality is satisfied. Again, magtetest tayo ng dalawang points sa loob at sa labas ng ating parabola. So now, pipili tayo ng point inside the parabola. Pwede nating gamitin alinman sa mga points ang nandiyan basta nasa loob siya ng parabola. Para mas madali, ang pipiliin ko dito ay ang 0, 0. And then, substitute natin sa ating inequality. Lahat ng value ng x and y ay papalitan natin ng 0. Therefore, we have 0 is greater than or equal to 0 square minus 3 times 0 minus 10. And then, simplify, we have 0. 0 square is 0. Negative 3 times 0 is 0. And then, negative 10. And the answer is 0 is greater than or equal to negative 10. True or false? Ito ay true, na mas mataas ang 0 kaysa sa negative 10. Susunod naman na itetest kong point ay mga points na nasa labas ng ating parabola. So, pipili lang ako ng isang point na nasa labas ng ating parabola, which is ang napili ko dito ay positive 6, negative 4. So, ang positive 6 natin ay ang x value at ang y natin ay negative 4. Then, sasubstitute natin sa ating inequality. Yung y ay papalitan natin ng negative 4 at ang x naman ay papalitan natin ng 6. Therefore, negative 4 is greater than or equal to, value ng x is 6. Therefore, we have 6 square. And then, 3, value ng x is 6. Therefore, we have 3 times 6. Then, isi-simplify natin, negative 4, 6 square is 36, negative 3 times 6 is negative 18, minus 10. Next, we have negative 4 is greater than or equal to 36. Negative 18 minus 10 is negative 28. 36 minus 28 equals 8. Therefore, we have negative 4 is greater than or equal to 8. True or false? This is false. Mas mataas ang 8 kaysa sa negative 4. Kung false ang result, hindi natin solution. Hindi yun yung shaded portion. Since ang unang point na tinest ko ay 0, 0, which is true, ito ang ating solution. Ibig sabihin, ang shaded portion natin ay nasa loob ng ating parabola. After nating matest ang dalawang point, which is nalaman natin kung nasaan yung solution at hindi solution. For the step number 5, shade the region that contains the solution. At ang point na napili ko na 0, 0 ay kasama sa solution. So, ibig sabihin, ang shaded portion natin ay nasa loob ng ating
parabola. Lahat ng points na matatagpuan sa loob ng parabola ay solution. Ngayon, may idea ka na kung paano mag-solve at mag-graph ng ating inequality. This time, try your best. Para sa mga katanungan, pwede po kayo mag-message sa comment section. And that's all for now. Thank you for watching. So sana po ay nakatulong itong video sa inyo. And please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you!